Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong pahayag muli ni Karine o Michael Maurilio. Nagsalita ulit siya. Kasi nag-press con si Senator Risa kahapon ba yun? Na kung ano-anong sinabi niya, nagpalabas siya ng kanyang mga resibo. So ito, lumantad ulit si Karine at handa niyang harapin si Risa sa alinmang legal na platform. Tapos sabi niya, nasusuka na ako sa iyo, Senator Risa. Okay, pakinggan natin ha. Obserbahan niyo yung kanyang pananalita, yung demeanor niya, yung very calm na pagsasalita. Binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Tatanda po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Huwag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nasusuka ako sa iyo. Tindigan ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Okay, ulitin natin ha. Si alias Rene. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot or kinidnap ng kingdom. Ayan. Nasabi ni Senator Hontiveros sa kanyang press ko na kung may nagbayad man kay Karine, Kingdom of Jesus Christ niya. Ako, sa aking opinion, malayo, hindi gagawin yon ng KOJC. Kasi, itong ginawa ni Karine ito na paglabas, delikado ang ginawa niya. Yung buhay niya ngayon, anytime, pwede siyang ipadampot, whatever, So, kung KOJC ang nagbayad sa kanya, pwede siguro, kung granting lang, binayaran, may ibayad, kailang yung safety. Anong protection na maibibigay ng KOJC kay Karine? Wala. Kasi, wala na si Tatay Tigong, BP Sara, kaliwat kanan ang inatupag na kaso. Wala. Halos, kung ako ang nasa kalagayan ni Karine, hindi ako lalapit sa KOJC. Merong sinandalan ni Karine na mas malakas. Kaya matapang siya. So, sino yun? Pakinggan nyo na lang yung mga sinasabi ni Sas Rogando Sasot. Ang kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin yung katotohanan. Handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya. Yan na. Yan na ang power punch. Handa siyang maglabas ng kaukulang ebidensya laban kay Senator Risa Hontiveros. Nako, delikado ito. So, saang ebidensya?
Ang nakikita ko nito is sa Senate Ethics Committee. Sigurado, sa nakikita ko lang, opinion ko lang, may senador na magsasampa ng complaint sa Ethics Committee. Yan, isa yan. Then pwede rin, social media lang. Kasi ang nakikita ko, yung masyadong maaga nga pag-declare ni Senator Risa na tatakbo siyang presidente sa 2028. Yun na. Nag-react na yung makakalaban niya. Yung gustong-gusto na wala siyang katunggali, yung nasanay na disqualified ang mga kakalaban niya. So, antabayanan natin yung mga ebidensya na ilalabas nitong Karen bago nagsalita yan yung unang video niya. Naka-prepare ng lahat. At ito, parang chess na lang na move. So, nagsalita siya, nag-press con si Risa, ngayon nagsalita siya, si Rene, hihintayin na naman nila ang response ni Senator Risa, ganyan yan. Parang naglalaro na sa chess, kaya lang ang endgame, alam na, machi-checkmate na. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Andy Paco, tagam si PhilHealth Queen. Ricardo Balagon, basang-basa na igit ni Hontiveros. Gismer, tago ka na, madam. Ernie Baterna, yun na nga ba ang sinasabi ko, pag makapambuli ka kay BP, akala mong santa na malinis. Lucia Aloy, mahirap kalaban ang konsensya. Yes, nakita ko sa mata pagsasalita ni Karine. There's a sense of sincerity na gusto niyang i-correct yung kanyang nagawa. Kasi, nung una, nakatakip ang mata niya, mukha niya, nagbinabasa ang script, hindi ka panipaniwala. Ito ang paglabas niya, yung mahabang detalye na sinaysay niya yung pagbayad sa kanya ng 1 million. Very spontaneous. Tapos walang takip sa mukha. Mas kapanipaniwala itong Karen ngayon na nagsasalita kaysa noong nauna. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Kaya panoorin nyo ang video na ito. So, mao ni ang balay ni Kuya. Ba na kayo. Kawayan lang ang atop. Mao ni ang itay atop ni Kuya. Igaling ko. Gabok na gid kaayo. Kawayan lang. Kayo ang atop ni Kuya. Kawayan. Kabuk ni bigay mo gid nang atop ni ang Kuya nga kawayan lang. Budai ko na niya. Paano na? Yan pa. Yan na. Ay, kalang ko bro. Ay nalugay apat tunto igura pa makalisod. Tagali mo to eh. Balay o katop na gyud sila og bago. Di kagit sa Ginoo okay, sa nag-video sa nagtanaw sa video o sa naghatag sa mga naghatag sa sin. Salamat sa tanan. salamat. Salamat yun. Salamat. Yun among balay nga Nato pa na gyud ang among ato parang kawayan.
kawayan nga nakuha na gid ang kawayan nga nagagapok na. Salamat kayo. Oo, sige, salamat po.